Maayugid nga adlaw sa aton tanan. Ginapangabay ko tanan sa pagbukas sa inyong Biblia diri sa James chapter 4 in verse number 14. Ang pulong sa Ginoo nagambal diri, whereas ye know not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time, and then vanisheth away. So, ang title sang aton pagkapamulungan sa subong nga adlaw is Getting Ready for Eternity. I think isa sa pinaka-importante gid kag pinakauna gid nga dapat preparahan sa tawo sa sini nga kalibutan is amo ang iya nga eternidad. Kay bangod niya ang kabuhi sang tawo sa sini nga kalibutan is uncertain. Waay kita kabalo kung ano matabo sa aton buwas. Waay kita kabalo kung asasan lamang ang aton kabuhi sining kalibutan. Pero isa lamang ang sigurado nga ginhambal sang balaang kasulatan nga ang tawo magakaagi gid sa kamatayon. In Hebrews chapter 9 verse number 27, and as it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. No, natala na sa isa ka tawo nga siya mapatay makaisa lamang. Kapag tapos ay na amo ang paghukom sa Dios. Di karon amo ni ang pamangkot, ikaw bala nakaprepara na sang imo nga eternidad? Kung wala pa, no, pamatii ang ini nga mensahe nga gusto ipaabot sang Dios sa imo. Diri sa ginbasa naton James 4 verse number 14, nagahambal diri nga wala kita nakabalo kung ano ang mga matabo sa buwas. Kung ayhan buwas buhi pa kita. Kagama niya, for what is your life? Ano ang imo kabuhi sining kalibutan? Do kaangay lamang ina sang isa ka aso nga magatuhaw lamang sa malipot nga tinion, and then madula na lamang. Matuod ina siya. Kag ang hambal diri sa 1 Peter chapter 1 in verse number 24, for all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. So ginpahalin tulad naman sang Dios diri nga ang kabuhi sang tawo sining kalibutan kaangay lamang sang hilamon. Kag ang himaya sang tawo, ang kagwapo, kagwapa, ang katahom sang tawo, amo nang iya himaya sining kalibutan. Do kaangay lamang sang hisang bulak sang hilamon. Kag mag-abot ang time ang hilamon, malaya na. Kag mag-abot man ang time nga ang bulak, madagdag na. Kag amo na exactly ang mga matabo sa kabuhi sang isa ka tawo. Amo nang realidad. That is why importante gid nga dapat preparahan naton ang aton nga eternidad. Ti ang pamangkot, pwede bala mahibaluan sang tawo nga siya maadto sa langit? Kag masigurado niya ang iyang kaluwasan samtang buhi sa sining kalibutan? Yes! Kaya basang 1 John chapter 5 in verse number 13, sabi niya, these things have I written unto you that believe on the name of the Son of God. Notice this phrase, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Kita nyo? That ye may know. Agod nga imo mahibaluan nga ikaw may kabuhi nga walay katapusan. Abyan ang kaluwasan sa tao sa subong nga panahon. Perti lamang kahapos, kag libre lang ini. Kag ang kabuhi nga walay katapusan nga gina-offer sang Dios sa tanan nga tawo, no, ginhimo niya ni regalo na lang. Libre na lang ini. Kag pwede mo ini mabaton sa subong mismo nga adlaw kung ikaw magsalig sa kay Ginoong Jesus. Karon, paano naton mabaton ini tanan? I mean, paano naton mabaton ining kabuhi nga walay katapusan nga gina-offer sa Dios aton? Ano ang dapat nga himuon? Number 1 is to accept nga ikaw isa ka makasala. In Romans chapter 3 in verse number 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Tanan nga tawo nakasala. Tanan nga tawo may ara sa sala. Kag ang bayad sa sala sa tawo is amo ang kamatayon.
So amo na simple ang balaton, Ginoo, isa ako ka makasala kag hindi ko sarang luwason akon kaugalingon dito sa impyerno. Ikaduha is believe. In Acts 16:31, ang basang Ginoo, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thy house. Kung ikaw magatuo sa kay Ginoong Hesus, ano ang dapat tutuan sa iya? Amo ang gospel nga si Kristo napatay ginlubong na banhaw para bayaran ang sala naton according sa 1 Corinthians 15:3-4. And lastly, to confess and call. In Romans chapter 10 and verse number 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. In Romans 10:13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Amo laman na kasimple ang palagyan sa kaluwasan sa tao sa subong nga panahon. That is why, subong adlaw kinahanglan mo magdesisyon. Luyag mo mlaayan sa ligan, siguro nga sa imo kabuhi. Kung luyag mo ina, simple lang imo hambal. Hambal mo lang, Ginoo, isa ako ka makasasala. Pag hindi ko sarang luwason akong kagalingon dito sa impyerno, gani akong ginasaligan si Ginoong Hesus nga siya napatay dito sa cross, siya ginlubong, kag nabanhaw sa ikatatlong adlaw, agud hatagan ako sang kabuhi nga walay katapusan. Kag kung himuon mo na sa subong nga adlaw, sigurado gid nga imo mabaton ang kabuhi nga walay katapusan. Ginoo, salamat gid sa sining adlaw sa mga pulong nimo nga amon pamandungan. In Jesus name, amen.